Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ang title natin ngayon mga kapatid ay hinango natin letra por letra sa sinilita ng Panginoong Kristo dito sa Lucas 17:32 nung siya'y nangangaral pa dito sa lupa. Ito po ang ating main verse. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Nakita nyo, no? Buong ginawa natin title. Remember Lot's Wife. Ang kasaysayan ng asawa ni Lot, mga kapatid, ay matatagpuan natin sa kasaysayan ng pagkawasak ng mga lungsod ng Sodoma at Gomora. Yung Sodom and Gomorrah. Popular na kwento to at marami nakakaalam nito. Dalawang magkatabing lungsod dyan na ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng apoy at asupre. Noong panahon niya ni Abraham, yung Sodom and Gomorrah, malapit yan doon sa Kanaan, yung lupang pangako na ibinigay kay Abraham. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kapag sinabing alalahanin, ay dapat ay pagbulay-bulahin natin. Isipin natin, tingnan natin kung ano yung makukuha nating aral mula sa asawa ni Lot. Paano natin aalalahanin ang asawa ni Lot? Ano ba nangyari dyan? Anong aral na makukuha natin sa pag-alaala sa asawa ni Lot? Pag-aralan po natin ito mga kapatid. Gaya ng nasabi natin, ang asawa ni Lot, tungkol dyan, ang kasaysayan niyan ay may kaugnayan sa pagkawasak ng Diyos sa lungsod ng Sodoma at Gomorrah. Noong panahon ni Abraham, nang ang dalawang anghel ng Diyos ay pumasok sa Sodoma kung saan nakatira si Lot. Sa Sodoma siya nakatira. Ang Diyos ay nagkaroon ng desisyon. Ang Sodoma ay mawawasak sa pamamagitan ng apoy at asupre. Si Lot at ang kanyang pamilya lamang ang maliligtas. Ang kanilang mga kasuotan, pera, pamumuhay, mga kaibigan, at lahat ng malapit sa kanila ay masusunog at matutunaw sa lupa. Ang mga tao ng Sodoma at Gomorrah, mga kapatid, ay nagkasala ng kasalanan sexual at panlipunan. Kaya dumating sa kanila ang paghuhukom at pagpaparusa ng Diyos na yan. Sa ibang mga talata ng Biblia ay makikita natin ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kasalanan ng Sodoma at Gomorrah. Ito ang reasoning kung bakit niya ginunaw ang dalawang lungsod na yan. Una, ang kasalanan nila ay napakalubha. Their sin is very grave. Yan ang mababasa natin dito sa Genesis 18:20. Sinabi ng Panginoon, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomorrah ay malakas. At sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Napakalubha. Ibig sabihin, sobrang bigat ang kanilang mga naging kasalanan. At sa aklat ni Ezekiel naman ay sinasabi na ang kasalanan ng Sodoma ay yung kapalaluan na sa labis na pagkain na meron sila, masaganang kaluwagan, hindi nila tinulungan ang dukha at nangangailangan. Ibig sabihin, wala silang pakialam sa kanila kapwa. Yan po makikita natin sa Ezekiel 16:49. Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma. Siya at ang kanyang mga anak na babae ay may kapalaluan, labis na pagkain at masaganang kaluwagan, ngunit hindi tinulungan ng dukha at nangangailangan. Yung salitang kapalaluan, mga kapatid, sabi nga rito, pride. Itong pride, mga kapatid, yan yung pagiging mayabang dahil ang tingin niya sa kanyang sarili, mataas ang kanyang kalagayan kaysa sa iba. Totoo man o hindi, na mataas ang kalagayan ng isang tao, ay pwede rin maging palalo. Basta ang tingin niya sa sarili niya ay mas mataas kaysa sa iba. At meron siyang kayabangan. So, yun ang pag sinabing palalo sa Tagalog. May kapalaluan, had pride, no? Ang sabi pa sa susunod na talata, pagkatapos yan, no, sa 49, no? 50, sumunod na verse dyan, sila'y palalo at gumawa ng kasuklam-suklam na bagay sa harapan ko, kaya't aking inalis sila.
na makita ko yon. So yan ang isang dahilan kung bakit inalis ng Diyos ang Sodoma. Kasama na yung Gomora. Hanggang sa bagong tipan, mga kapatid, ay nabanggit din ang mga kasuklam-suklam na ginawa ng Sodoma at ganun din ang Gomora. Makikita natin dito, mga kapatid, no? Sabi niya, kapalaluan, nahuli tayo na pintot. Makikita natin dito tungkol sa bagong tipan naman ng banggit na gumawa ng pakikipid at nalulong sa kakaibang laman. Ito yung kakaibang kasalanan ng Sodoma at Gomora. Sabi sa Judas 1:7, gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito. So, hindi lang Sodoma at Gomora, pati yung mga lungsod. Kung hindi ako nagkakamali, may 2 lungsod pa na nabanggit ang kasaysayan, no? Nalabas sa Biblia na 2 lungsod na kasama riyan na nadamay dyan. No? Nasabi rito, na gumawa naman ng pakikipid. Pakikipid na yung pakikipid, sexual immorality, mga pagkakasalang sexual, at nalulong sa kakaibang laman. Sexual din yan, mga kapatid. Gone after strange flesh. Alam niyo yung strange flesh? Example ng strange flesh, yung kakaibang laman na nalulong sila. Ang isang halimbawa niya, mga kapatid, sa chapter 19, mababasa natin, yun yung chapter Chapter 19, yun yung chapter na inilahad ang tungkol sa paggunaw sa Sodoma at Gomora. Mababasa natin doon, mga kapatid, sa unang bahagi noon, nang isugo ng Diyos ang 2 anghel na nanasaan yung tao, ng 2 lalaki, yung 2 lalaki ang anghel, ay pinagtangkaan ng lahat, pagkakabanggit ng Biblia, ng lahat ng mga kalalakihan sa Sodoma, naghahasain yung 2 lalaking yon. Pero hindi natuloy yun dahil binulag ang mga ito ng 2 anghel. So, kakaibang laman yun, no? Gagahasain nila yung 2 lalaki at ang gagahasay mga kalalakihan din, no? So, kakaibang laman yun. At ang sabi rito, tuloy natin verse, ay inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Yung pangyayari, no? Sa pagkakagunaw ng Diyos sa Sodoma at Gomora at yung mga lungsod sa palibot na mga ito ay bilang halimbawa yan na merong ang kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Maraming tao ngayon hindi naniniwala nung unang panahon pa, maging sa panahon natin ngayon, hindi naniniwala na may parusan darating sa mga gumagawa ng masasama. Merong kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Yun na nga, sa dagat-dagatang apoy. Maraming hindi naniniwala, pero ang ebidensya na merong ang ganyan ay yung ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng apoy at supre ang Sodoma at Gomora. So yun po. So punta tayo rito sa verse natin. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kaya para makatulong sa pag-alaala ng asawa ni Lot, una-una may kaugnayan yan sa kwento tungkol sa Sodom and Gomorrah. Pero alamin natin, sino ba to si Lot at ano nangyari sa kanya at sa kanyang asawa? Eto, mga kapatid. Si Lot, mga kapatid, number 1, pamangkin yan ni Abraham. Anak siya ng kapatid ni Abraham. So, pamangkin niya. At si Lot, mga kapatid, ay sumama kay Abraham. Nang tawagin ng Diyos si Abraham upang magpunta sa lupain ng Kanaan. Mabasa natin ang Genesis 12, verse 1 hanggang 5. Hindi natin binabasa, no? Para mapabilis tayo. Summary lang naman ito. At sa kanilang paglalakbay na nirahan sila sa Kanaan, ay dumating ang panahon na nagkahiwalay si Lot at Abraham pagkatapos. Mabasa natin yan sa chapter 13 ng Genesis. Alam niyo bakit sila nagkahiwalay? Hindi naman sila nag-away. Dahil kasi napakarami na ng kanilang mga alagang hayop. Hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni Abraham at Lot. Kaya't madalas nag-aaway yung mga pastol nila. So, ginawa ni Abraham, kinausap niya si Lot at sinabi niya na hindi sila dapat mag-away. Mag-anak tayo, kaka. Mas mabuti pa na maghiwalay na lang tayo ng lugar. At pinamili ni Abraham si Lot kung saan niya gusto. Ito bang kanan o yung kaliwang bahagi? Ngayon, si Lot ang namili. Napili ni Lot ang kapatagan ng Jordan. Dahil sagana sa tubig, nandun yung Jordan River.
So, nanirahan si Lot doon sa kapatagan sa lungsod, sa mga lungsod sa kapatagan ng malapit sa Sodoma. Actually, nanirahan siya sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma, sangayon sa Biblia, mababasa natin sa chapter 13 din, ng Genesis na ang banggit doon, ang mga tao sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. Doon nanirahan, doon napunta si Lot. Ngayon, tungkol naman sa asawa ni Lot, mga kapatid, ay walang banggit ang Biblia kung ano ang pangalan ng asawa ni Lot. Kaya ang tawag ng iba riyan ay Mrs. Lot. Hindi rin nabanggit kung saan nakilala ni Lot ang kanyang asawa. Lumitaw lang yung katagang asawa ni Lot dito sa chapter 19, nung dinidiscuss na ang tungkol sa paggunaw sa Sodoma at Gomorrah. So sabi dito, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot na hindi na nabanggit ko ano ang pangalan. Makikita nga natin yan sa kasaysayan ng Sodoma at Gomorrah at ano ba nangyari sa asawa ni Lot. Makikita natin yan sa paglalahad sa Genesis chapter 19 tungkol sa paggunaw sa Sodoma at Gomorrah. Alam ko marami ng pamilyar sa inyo sa kwentong ito, pero alang-alang sa ibang mga kapatid, sa mga bago nating kapatid at sa mga nakababatang kapatid, magandang i-refresh natin para matupad natin itong sinasabi ng Panginoon na alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Baka nakakalimot din tayo. No? So, pagbulay-bulahin natin. Dito muna tayo sa history pa rin ng Sodoma at Gomorrah, kung paano ginawnaw ng Diyos yan. At paano yung mga pangyayari dyan, mga kapatid. Sabi dito sa Genesis 19:12, yung buong 19 na yan, kasaysayan niya ng paggunaw. Pero pagdating sa verse 12, at sinabi ng mga lalaki kay Lot, yung mga lalaki tinutukoy rito, yan yung dalawang lalaki, mga anghel yan, na nasa anyo lang ng dalawang lalaki. Yung sinasabi ko kanina na gustong gahasain ng mga kalalakihan sa Sodoma. So nasa Sodoma sila. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, merong kapabang ritong kasama? O merong kapaba ritong kasama? Paalisin mo sa lugar na ito ang iyong mga manugang na lalaki at ang mga anak na lalaki at babae. O sino man sa mga kasamaan mo sa lungsod. Yung mga kakilala mo, paalisin mo na. Bakit kaya? Sapagkat malapit na naming lipulin ang lugar na ito dahil sa napakalakas na ng sigaw laban sa bayang ito sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang ito ay aming lipulin. So warning yan. No? Sila pala yung lilipol. Sa next verse, kaya't si Lot ay lumabas at kinausap ang kanyang mga manugang na noon ay mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi, tumindig kayo, magsialis kayo sa lugar na ito, sapagat gugunawin ng Panginoon ng bayan. Subalit ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. So, akala nila hindi seryoso. At hindi nila pinaniwalaan. Parang sa panahon natin ngayon, kapag ibinabalita mo na meron palang dagat-dagatang apoy na nakalaan para sa mga hindi sasampalataya kay Kristo, ay kakauntihan naniniwala. Majority hindi naniniwala. Parang akala nagbibiro o kaya sarili mo lang paniniwala yan. Parang something like that, di ba? So, hindi naniwala ang kanyang mga manugang. So, kinaumagahan, pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, bumangon ka, isama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. So, kinaumagahan, when the morning dawned. So, maaga-maaga to. So, pinabangon na sila Lot. Dahil kinakailangan makalis na sila. Baka madamay sila sa parusa sa bayan. Subalit siya'y nagtagal. Umagasan, nagpatumpik-tumpik pa si Lot. Kaya dahil sa habag sa kanya ng Panginoon, hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae. At siya'y inilabas nila at iniwan sa labas ng bayan. So, kumbaga parang kinaladkad na ng anghel. Yung pamilya ni Lot Di ba? Hinawakan na sa kamay. Ayaw nila magsikinos. Tara, labas tayo.
Nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi nila, ito tagubilin ng anghel. At nandito yung susi nung pag-aaral natin. Dito kasi merong nilabag yung asawa ni Lot. Ang sabi rito, tumakas ka alang-alang sa iyong buhay. So pinatataka sila, huwag kang lumingon o humintuman sa buong libis. Tumakas ka hanggang sa bundok, sapagkat kung hindi, ikaw ay mamamatay. Simple lang ang utos ng anghel. Huwag lumingon, huwag uminto. Pero mabigat ang kaparusahan kapag ito ay nalabag. Ano ang kaparusahan? Kamatayan. Ikaw ay mamamatay. Sumunod dito sa verse 18, 19, 20, 21, 22, 5 mga talata. Hindi na natin babasahin para umiksi ang oras natin. Doon ay mababasa natin mga kapatid na nakiusap si Lot sa anghel. Doon sa mga anghel na wag naman hanggang doon sa bundok dahil malayo yun. Baka abutan sila ng paggunaw bago sila makarating sa naturang bundok. So nakiusap si Lot sa mga anghel na baka naman pwede na doon na lang sila tumakbo sa mas malapit na lugar na kanyang itinuro. Isang maliit na lunsod na mas malapit kaysa doon sa sinasabi ng anghel na bundok. Pumayag naman ang mga anghel at sinabi na okay, doon na lang sa mas malapit na lunsod at hindi na nila gugunawin yung malapit na lunsod na yon. Ang natural lunsod mga kapatid, ang tawag doon ay Zoar. Zoar. Mababasa natin maya-maya yan. So, pagkatapos nun, so 17 yan, laktaw tayo ng 5 talata. So, naglakbay na sila, tumakbo na sila. Ano nangyari sa asawa ni Lot? Dito mababasa po natin sa mga susunod na talata. Talon tayo ng 5 talata. Punta tayo sa verse 23. Ang araw ay sumikat na sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. So, lumipas na yung mga ilang araw. Kanina, down pa lang eh. Yung dawn, yung maagang-maaga pa lang. Ngayon, the sun has risen, had risen upon the earth. Ibig sabihin, tumaas na yung araw. So, lumipas na yung ilang oras. Dumating na si Lot sa Zoar. Yung Zoar, tandaan ninyo, yan yung tinutukoy ni Lot na baka pwede doon na lang kami. Huwag na doon sa bundok, malayo yung bundok eh. So, dito lumalabas, mga kapatid, nasa safe zone. Ligtas na lugar na sila doon sa Zoar. Sapagkat sabi ng anghel, hindi na nga nila lilipunin yung lugar na yan. Doon na lang sila magpunta kaysa sa bundok. Take note nyo lang mga kapatid, nasa ligtas na lugar na. O pagkatapos nung nasa ligtas na lugar na sila, sa munod na talata, at buhat sa langit ay nagpaulan ng Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy. Ginunaw niya ang mga lunsod na iyon at ang buong libis at ang lahat na nakatira sa mga lunsod at ang tumutubo sa lupa. So, nagunaw lahat sa madaling salita. Umulan ng apoy at asupre. Sumunod na talata, eto mabigat. So, balit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran at siya ay naging haliging asin. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo. Nalalahanin natin ang asawa ni Lot. Unang-una nakita natin dahil sa kanyang pagsuway sa utos ng anghel na huwag lumingon. Dapat ay diretso lang sa pagtakas dahil kung hindi ay mamamatay sila. Kaya lang ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran. Bakit kaya napalingon ang asawa ni Lot? Hindi naman nabanggit dito sa Genesis ang dahilan. Pero mamaya kapag tinalakay natin sa Lucas, yung sinabi ng Panginoon sa Kristo na alalahanin niyo ang asawa ni Lot, ay mababanaag natin, makikita natin ang idea kung bakit napalingon ang asawa ni Lot. Pero dito muna tayo sa Genesis. Sa salaysay sa Genesis ay hindi na nabanggit kung bakit napalingon. Pero isang bagay ang malinaw rito. Lumingon siya. Sinuway niya ang utos ng Diyos. Utos ng Diyos yun kahit anghel ang nagsalita. Utos ng Diyos yun sa pamamagitan ng anghel. Na huwag lilingon ay lumingon siya. Kaya instantly mga kapatid, naparusahan siya at namatay. Naging haliging asin. Haligi, parang posting asin. So, gano'n na nangyari sa kanya. So, namatay siya. Ang sabi ng Panginoon, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sinabi ng Panginoon ito, pagkatapos ng ilang libong taon, nung siya'y nangangaral na rito sa lupa. Pagkatapos na maganap yun.
So dito mga kapatid ay mababakas natin ang maaring naging dahilan kung bakit nalabag ng asawa ni Lot ang utos na huwag lumingon. At yan pag-aralan po natin ang tinatawag na konteksto. Konteksto. Ibig sabihin, tingnan natin yung mga talatang nauna rito. Verse 32 tayo, 17:32. Pag-aralan natin ang sinasabi ng Panginoon Kristo dito sa 17:26 hanggang 31. Para makita natin na papaano isiningit ng Panginoon Kristo itong mga salitang alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. At doon ay mauunawaan natin ang naging dahilan kung bakit lumingon ang asawa ni Lot. At dito dapat makakuha tayo ng aral tungkol sa pangyayari yan. So pag-aralan natin dito sa Lucas 17:26 hanggang 31. Ang sabi ng Panginoon Kristo, at kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. So tungkol to mga kapatid, sa mga araw ng anak ng tao. Sino may anak ng tao? Yan ang ating Panginoon Kristo. At kapag sinabing sa mga araw ng anak ng tao, ibig sabihin yan yung panahon ng pagparito, muling pagbabalik o muling pagparito ng ating Panginoon Kristo o yung pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Mga araw, maraming araw yun. Hindi naman isang araw lang yun. Maraming mga pangyayari. Maraming mga event na mangyayari kapag nandyan na, dumating na ang mga araw ng anak ng tao. At kung paano daw nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din daw mangyayari sa muling pagparito ng ating Panginoon Kristo. Ano ba meron nung panahon ni Noe? At doon itinulad ng Panginoon Kristo yung mga araw ng kanyang pagparito. Ang sabi nito, sila'y kumakain. Ito yung panahon ni Noe. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol sila lahat. So, anong ginagawa ng mga tao noong araw ni Noe? Hanggang sa dumating ang baha. Kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, yung ordinaryong ginagawa nila, yung usual na ginagawa nila, ay tuloy lang. Wala silang paghahanda na ginawa. Pero dapat ba sila maghanda? Nakarating ba sila o nakarating ba sa kanila ang impormasyon? Bagamat walang sinasabi ang banal na kasulatan na tungkol doon sa pagpaparating ng impormasyon na magkakaroon ng malaking baha sa buong daigdig na papatay sa lahat ng mga nilalang sa lupa. Bagamat walang direktang binabanggit na letra por letra nung panahon ni Noe, pero mababakas natin sa ibang mga talata ng Biblia na ipinangaral din ni Noe yan. Nagbabala rin si Noe, nagbigay din siya ng warning sa mga tao. Alam niyo kung bakit? Kung bakit natin nasabi yan? Kasi kung iisipin natin, sa Genesis, sinasabi na halos 100 taon tinapos nung pamilya ni Noe ang paggawa ng malaking barko. At sa loob ng mga panahon na yun, ano sa palagay ninyo nangyari dyan? Hindi kaya sila nasita ng mga tao, kinwestiyon ng mga tao, at sa pagkukwestiyon ng mga tao, hindi kaya ipinaliwanag ni Noe ang dahilan kung bakit sa gitna ng kagubatan ay nagtatayo sila ng napakalaking barko. Nung arko, di ba? Si Noe, mga kapatid, sangayon sa ibang mga talata ng Biblia, ay tagapangaral ng katwiran, a preacher of righteousness. Mababasa natin sa 2 Pedro 2:5. At kung paano nga matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagamat iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran, a preacher of righteousness si Noe. Kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. So yung pamilya lang niya naligtas, 8 tao lang naligtas. Pero ang kinukuha natin dito mga kapatid, si Noe na sinasabi rito na tagapangaral ng katwiran. Ibig sabihin, nangaral din si Noe sa loob ng 100 taon habang ginagawa yung arko. Common sense ang magsasabi sa atin na kukwestiyonin siya ng mga tao at magsasalita si Noe sapagkat si Noe ay tagapangaral ng katwiran.
Sa kabila nung ganon, tuloy lang ang tao sa kanilang buhay. Hindi sila naganda. Kumain, uminom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong Sinawe at dumating ang baha at nilipol sila lahat. So yan po mga kapatid. Tandaan ninyo, pinag-aaralan natin yung patungo tayo doon sa talatang 32, yung main verse natin. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Yan ang binabanggit ng Panginoon Kristo bago dumating dyan sa talatang yan. Verse 27 na, malapit na mga kapatid. Yung sumunod, sinabi ng Panginoon, patapos niya sabihin ang tungkol sa araw ni Noe. Ang sabi niya, gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Katulad din daw ng mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Ibig sabihin, usual din ang ginagawa ng tao. Walang pagbabago, walang pagsisisi. Kaya sumunod na verse, subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa sila lahat. So katulad din ng araw ni Noe, ganun din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Ang mga tao ay abala sa pangkaraniwan at pang-araw-araw na gawain. Ayon na rin sa ating natutunan sa unang bahagi ng ating araling ito na hindi naman basta-basta na lamang na ginunaw ng Diyos ang dalawang lungsod doon na wala man lang dahilan. Ginunaw ng Diyos ang dalawang lungsod. Kasama na rin yung ibang mga lungsod na katabi nun dahil sa kanilang sobrang kasamaan. Sinasabi sa ibang mga talata ng Biblia, mga kapatid, na itong si Lot na pamangkin ni Abraham, nababagabag siya, hindi niya na-enjoy yung paninirahan niya doon sa Sodoma. Maaaring siguro naisip niya, nagkamali ata ako ng pagpili nung pinamili ako ni Abraham. Napunta ako dito na malapit sa Sodoma hanggang sa nanirahan na siya sa Sodoma. Masama ang kanyang paligid. Hindi niya na-enjoy yun. Katunayan ang sabi sa ikalawang Pedro, kung paanong pinarusahan niya ng pagkalipol ng mga lungsod ng Sodoma at Gomora na ginawa niyang abo upang maging halimbawa sa mga mamumuhay sa kasamaan. Sa pagpaparusa sa Sodoma at Gomora ginawang halimbawa ng Diyos yun sa mga mamumuhay sa kasamaan. Kaya kapag tayo mamumuhay sa kasamaan, ang ibig sabihin nun, baka matulad tayo dyan, na malilipol tayo. Pero ang punto natin, tuloy natin, at kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot, matuwid to si Lot, righteous Lot. Ibig sabihin, sumusunod sa Diyos yan. Kaya nang nangyari sa kanya, nang naninirahan siya, nanlubhang nabagabag sa mahalay na pamumuhay ng masasama, sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay sa nakasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanilang nakita at narinig. So yan ang buhay doon sa loob ng Sodoma at ng Gomora. Kaya yung sinasabi ng Panginoon Kristo dito sa binasa natin kanina, gayon din na nangyari sa mga araw ni Lot. Kumakain, umiinom, bumibili, nagbibili, nagtatanim, nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa sila lahat. So yung muling pagparito, yan, binanggit ng Panginoon Kristo yan dahil yan ang mangyayari din sa muling pagparito na ating Panginoon Kristo. Na kasi sumunod na talata dyan, verse 29 niya, no? Sa sumunod na talata, verse 30, gayon naman o gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Nakita niyo, no? Itinulad yung muling pagparito ng Panginoon Kristo. Yung mga araw na yun itinulad sa mga araw ni Lot. Na mga tao busy sa kanilang mga pinagagawa sa pang-araw-araw, hindi pinaghahandaan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nangyari, matutulad tayo. Pag ganun tayo, matutulad tayo doon sa mga araw ni Lot sa Sodoma at Gomora na darating na bigla yung pagbuhos ng apoy at asupre, nung kaparusahan, yung paghuhukom. So yan po. At pagkatapos niyan, mga kapatid, sinabi ng Panginoon Kristo tungkol sa kanyang muling pagparito, sa araw na yun, ibig sabihin sa mga araw ng ng anak ng tao,
Ang nasa bubungan na ang pag-aari niya ay nasa bahay, huwag nang manaog upang kunin ang mga ito. Kung nasa bubungan ka nun, sa mga araw na yon, may naiwan ka man doon sa bahay, huwag ka na bumalik sa bahay mo. Umalis ka na ron. Huwag mo nang kunin yun. Gayon din ang nasa bukid ay huwag nang bumalik. Alam niyo, pinapakita rito mga kapatid, kung saan ka man naroon sa araw na muling pagparito ni Kristo, ay huwag ka na bumalik pa sa iyong pinanggalingan para kunin pa kung ano man ang nais mong kunin na naiwan mo. Wala nang halaga yung mga yun. Kung ano man ang ating may iwan sa pagharap sa ating Panginoon Kristo. Ito sa second coming ito. Pero maging ngayon, sa panahon natin ngayon, wala pang second coming sa pagharap natin sa Panginoon. Makasama lamang natin ang Panginoon. Ay wala nang halaga yung nakaraan natin. Huwag na nating babalikan. At kung babalikan pa natin yung mga nakaraan natin, maaaring mapahamak pa tayo. Gaya ng asawa ni Lot na waring may panghihinayang doon sa iniwan niyang nasusunog sa kanilang pinanggalingan. Yun ang idea rito mga kapatid. Yung mga talatang yan, may kaugnayan yan doon sa pag-alaala natin sa asawa ni Lot. Kasi yung sumunod na talata dyan, yung main verse na natin, sinabi ng Panginoon, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. So binanggit ng Panginoong Jesucristo yan sa konteksto ng kanyang muling pagparito. Alalahanin natin ang asawa ni Lot. Baka maiwan tayo. Isipin nga ninyo, ang asawa ni Lot, nandun na sila sa Zoar. Natatandaan sa Zoar. Yung piniling lungsod ni Lot na nakiusap sa anghel. Na wag nang gunawin yun, dun sila, imbis na sa bundok. Pumayag yung anghel. Nasa safe zone na sila. Pero nung nasa safe zone na sila, lumingon pa yung asawa ni Lot doon sa kanyang nakaraan. Tinignan pa niya yung nasusunog na Sodoma at Gomora. At nung magkagayon, naging haliging asin siya. Nasa ligtas na lugar na siya, pero napahamak pa rin siya dahil sinuway niya yung utos ng anghel. At bakit niya nasuway yun? Kaya sinasabi ng maraming mga Bible commentators, kasi nangihinayang to yung asawa niya para bagang namimiss niya. Gusto niyang bumalik sa nakaraan niya. Kaya kung titingnan natin sa context naman ng Panginoon Kristo, sa binasa natin konteksto, nung sabihin ng Panginoon Kristo to, na balikan natin yung ulit talata, sa araw na yun, ang nasa bubungan na ang pag-aari niya ay nasa bahay, huwag nang manaog upang kunin ang mga ito. Yung naiwan mo, huwag mo nang babalikan. Gayon din na nasa bukid, huwag nang bumalik, huwag ka nang babalik doon. Sapagkat nandyan na ang Panginoon. Bagamat second coming to, maging sa panahon natin ngayon, na wala pang second coming, isang papatungo ang ating pananampalataya kay Kristo, ang ating pag-asa kay Kristo, doon sa muling pagparito ng ating Panginoon. Ang second coming ng Panginoong Kristo ay doon ipagkakaloob sa atin ng 100% na kaligtasan. Yun na naghihintay sa atin. Sinabi kong 100% dahil ngayon, oo, ligtas tayo. Ngunit ang ating pisikal na katawan ay hindi pagganap na natutubos dahil meron pa rin tayong kamatayan. Meron pa rin tayong kabulukan. Pero sa muling pagparito ni Kristo ay magiging 100% o ganap na ang ating kaligtasan dahil ipagkakalob na sa atin ang maluwalhating katawan na mabubuhay na walang kapintasan at walang hanggan. Tayo ngayon ay naglalakbay sa sanlibutan at ang target natin mga kapatid ay makarating sa ganap na katubusan ng ating kaluluwa at katawan. Sa ating paglalakbay patungo sa bayang ipinangako sa atin ng Diyos, dapat ay looking forward tayo. Nakatuon ng ating mga atensyon, ng ating mga paningin doon sa hinaharap. Wala nang atrasan, hindi na tayo dapat bumalik. Huwag na nating balikan pa ang masamang buhay na ating ipinamuhay nung tayo ay hindi pa nananampalataya. At baka mangyari sa atin ang katulad na nangyari doon sa asawa ni Lot na abot tanaw na, abot kamay na ang kaligtasan. Nando na nga siya
sa lungsod ng Zoar. Ngunit dahil sa hindi pagsunod sa tagubilin at dahil sa paglingon niya sa kanyang nakaraan, ay hindi siya nakarating sa 100% na kaligtasan. Kaya sa ating aral at mensahe, mga kapatid, no, ay tingnan natin yung mga aral tungkol dito sa pag-alaala natin sa asawa ni Lot. Tingnan natin. Number 1, obvious na obvious, huwag tayong tumingin sa likuran. Yan ang ginawa ng asawa ni Lot. Tumingin siya sa likuran. Figurative to, mga kapatid. Ibig sabihin lang to, huwag na natin babalikan yung nakaraang buhay natin. Ang sabi ng Panginoon Kristo, Lucas 9:62, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang umahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran, ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Di ba? Hindi man tayo magsasaka, pero alam natin kapag humawak ka ng araro, ang isang magsasaka, hindi pa pwedeng nasa likod ka tumitingin. Dapat forward lang ang tingin mo. Dahil baka yung araro na hawak mo, hindi na bumubungkal ang lupa. Sapagkat ang hinihila lang yan ng kalabaw kaya na kabayo kailangan hawakan ng magsasakyan para sa direksyon kung saan ang dapat bungkalin. Kung nasa likod ka, nakatingin, hindi mo nakikita kung saan dumadaan yung araro. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, walang sino mang umahawak sa araro ang tumitingin at tumitingin sa mga nasa likuran, ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, sa kaharian ng Diyos, kapag tayo nasa kaharian ng Diyos, wala nang balikan doon sa nakaraan. Ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng anghel kina Lot ay huwag lilingon sa likuran at huwag titigil hanggang sa makarating sa kaligtasan. Pero nasuwa yun ng asawa ni Lot. Lumingon siya at siya'y naging haliging asin. So kung titignan natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, ay atin ang iwan ang dati natin pagkatao. Ang nakaraang buhay natin na sumama ng sumama. Tayo ay namatay na mula sa dati natin pagkatao at nabuhay na maguli na tayo ngayon sa bagong pagkatao na kasama si Kristo. Spiritual yan, mga kapatid, di ba? Napag-aaralan natin yan. Hindi na natin dapat balikan pa ang ating nakaraang masamang pamumuhay. Magbago na tayo na ating harapin yung takbuhin na inilagay sa ating unahan at lumakad na tayo sa landas na inihanda para sa atin ng Diyos. Kaya sa mga huling talata, mga kapatid, bago tayo magwakas, nais kong iwan ito. Kaugnay pa rin sa pag-alaala natin sa nangyari sa asawa ni Lot na lumingon sa likod. Dapat tayo nakafocus lang sa hinaharap. Focus lang tayo, mga kapatid, sa hinaharap na kasama ni Kristo. Ito mga huling talata nating babasahin dito sa Colosas 3:1-7. Yan po ang ipinapahiwatig dito. Tingnan niyo, mga kapatid. Bilang mga nabuhay na maguli na, ang sabi, spiritually nabuhay na maguli na tayo, di ba? Kaya nga born again tayo. Sabi dito sa Colossus 3:1, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin ang focus natin ay nasa itaas, sa langit. Kaya sabi sa sumunod na talata, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Saan ba nakatuon ang pag-iisip mo, kapatid? Dito lang ba sa mga pangarap mo sa buhay? Ang plano mo ba ay tungkol lang sa mga plano mong material sa buhay? Dito nakita natin, mga kapatid, walang lugar sa isang Kristiyano ang pagiging materialistic. Sapagkat ang pagtutuon, ang pag-set ng ating mind, set your mind on things above, not on things on the earth. Yung mind natin dapat nakatuon sa mga bagay na nasa langit, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Huwag mong gugulin, huwag mong ubusin ang iyong resources, ang iyong lakas, ang iyong buhay sa mga bagay lamang dito sa lupa. Pangunahin dapat ang isipan natin ay yung
makarating tayo doon sa kinaroroonan ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi rito sa sumunod pang talata, sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Yun ang dahilan kung bakit natin dapat ituon ang ating mga isipan sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa lupa. Sapagkat, sabi, kayo'y namatay na. Patay na tayo doon sa nakaraang buhay natin. At ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Yung buhay na walang hanggan. Pag sinabing natatagong kasama ni Kristo sa Diyos, ibig sabihin, iniingatan na ni Kristo yung ating buhay na walang hanggan sa Diyos. Iniingatan na niya yan. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ibig sabihin kapag umapir siya, sabi no, when Christ, who is our life, appears, ay mahayag nga din kayo nakasama niya sa kaluwalhatian. Yun ang panahon na mahayag tayo sa kaluwalhatian nakasama ni Kristo sa kanya muling pagparito. Kaya ang instruction sa atin ngayon habang tayo nabubuhay dito sa daigdig nito, ang sabi sa sumunod pang mga talata, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pag sinabing patayin, hindi mo lang kalilimutan yan. Talagang papatay mo yan, ibabaon mo na yan. Dapat mawala na sa buhay natin. Ang alin, ang anumang makalupa na nasa inyo. Ano ba yung mga makalupa na nasa atin na dapat ay pinapatay natin? Pakikapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So dapat wala sa atin yan, pakikapid. Alam natin ang pakikapid. Fornication. Sa Biblia, merong spiritual na pakikapid at merong literal na pakikapid. Pakikapid, pareho masama yan. Pakikapid, yung meron kang sexual na kaugnayan sa hindi mo asawa. Karumihan. So, iba't ibang uri na yan. Uncleanliness, passion, mga masamang pita yan. Masamang pagnanasa. Ano mang masamang pagnanasa. Pati kasakiman. Sabi nito yung kasakiman katumbas yan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kahit wala kang rebulto, kahit wala kang imahe na niluluhuran, kapag ikaw ay may kasakiman, sumasamba ka na rin sa Diyos-Diyosan. At sa verse 6, ang sabi, dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Puot ng Diyos ang darating sa atin yan. Kapag tayo ay nasumpungan tayo dito sa binasa natin kanina. So para hindi magalit sa atin ng Diyos, patayin natin yung mga pinapapatay sa atin ng mga masasamang pagnanasa, masasamang pita. At sa ulit talata, sabi, ang mga ito rin ang nilakaran ninyo nung una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. So yan yung nilakaran natin ng una. Na kung titingnan natin sa aralin natin ngayon, naalalahanin ninyo ang asawa ni Lot, huwag nating tularan ang asawa ni Lot na naging interesado pa siya doon sa kanyang nakaraang masamang buhay doon sa Sodoma. Hindi na natin dapat balikan ang mga masasamang bagay na nilakaran natin nung hindi pa tayo sumasampalataya kay Kristo. So sa ganung bagay mga kapatid, ay alalahanin natin ang asawa ni Lot. Dapat nakita natin ang lesson dyan. Ang pangunahing lesson dyan, sumunod tayo sa Diyos. At diretso lang, focus lang tayo sa hinaharap, sa mga pangako ng Diyos, sa daan na dapat nating lakaran talaga. Alalahanin natin ang asawa ni Lot na hindi sumunod sa tagubilin, na wag nang tumingin sa likuran. Tayo diretso lang ang tingin. Tingnan natin palagi ang ating Panginoong Hesukristo at umasa sa kanyang mga pangako upang tayo makapanatili na sa pamumuhay nating mga Kristiyano ay hindi na natin ipinamumuhay yung masamang pamumuhay natin nung hindi pa tayo sumasampalataya. Hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat at umabot tayo rito at nandyan pa rin kayo. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.